Ang sabi sa barangay, magnanakaw ako. Ang sabi ng asawa ko, wala siyang alam. Pero sa kamay ko, hawak ko ang ebidensya ng buhay na sana'y bubuo sa pamilya namin kung hindi lang nila ito tinapos bago pa man magsimula. Nanlalabo ang paningin ko habang nakatayo sa labas ng pintuan ng faculty room. Hawak ko ng mahigpit ang maliit na paper bag na naglalaman ng isang pares ng puting sapatos na pambata at ang resulta ng laboratory test ko. 6 na linggo. Sa wakas pagkatapos ng 8 taon magiging ina na ako. Gusto ko sanang sorpresahin si Noel sa gitna ng klase niya, pero ang ingay ng tawanan sa loob ng silid ang huminto sa mga paa ko. Noel, huwag ka na mag-alala. Nakapirma na ang mga dokumento. Pagkatapos ng benta ng lupa ng biyenan mo sa atin na ang lahat, wala na si Mara sa landas natin. Boses ni Bianca, ang boses na kilalang kilala ko bilang accountant ng school. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto. Hindi ko na hinintay na makita ang reaksyon nila, pero sapat na ang nakita ko. Nakayakap si Noel kay Bianca, ang mga kamay niya ay nakapulupot sa bewang nito, na parang sa kanya ang mundo. Sa ibabaw ng lasa, nakabukas ang isang folder na may nakadikit na litrato ng bahay namin sa Cebu, ang bahay na pinag-ipunan namin ng ilang taon. May malaking markang mortgage foreclosure na nakatatak sa papel. Mara, napatayo si Noel, gulat ang mukha pero walang bakas ng pagsisisi. Ano ang ginagawa mo rito? Hindi ako makapagsalita. Ang tanging naririnig ko ay ang malakas na pintig ng puso ko sa loob ng tenga ko. Tiningnan ko ang mga kamay ni Noel, ang parehong mga kamay na hinawakan ko noong umaga bago siya pumasok, ang mga kamay na nangakong sabay kaming tatanda. Bakit, Noel? Mahina kong tanong pero sapat na para basagin ang katahimikan. Bakit ngumisi si Bianca, hinaplos ang tiyan niya na flat pa rin pero puno ng kasinungalingan dahil pagod na siya sa Yomara. Pagod na siya sa babaeng inuuna ang pasyente kaysa sa asawa. At sa totoo lang, buntis ako. Anak ni Noel ito. Parang may humugot ng hangin sa baga ko. Gusto kong sumigaw, gusto kong sabihin na mas buntis ako, na mas nauna ang anak ko. Pero bago pa ako makapagsalita, bumukas ang pinto at pumasok ang security guard kasama ang 2 lalaki na nakasuot ng uniforme ng barangay. Dr. Mara Villanueva, seryosong tanong ng isa. May warrant of arrest po kayo para sa kasong qualified theft at falsification of public documents. Pinagbibintangan po kayong nagnakaw ng pondo ng clinic. Nanlaki ang mga mata ko. Tumingin ako kay Noel. Nakaiwas lang siya ng tingin habang si Bianca ay unti-unting lumalapit sa kanya. Hinahawakan ang braso nito na parang pagmamay-ari. Hindi totoo yan. Pabulong kong sabi pero parang walang nakikinig. Noel, sabihin mo sa kanila na hindi ko ginawa yun. Pakiusap ko, umaasa pa rin na kahit paano may natitira pang pagmamahal ang asawa ko. Mara, ayoko nang madamay. Malamig na sagot ni Noel. Wala akong alam sa mga pinaggagawa mo sa clinic. Nakita ko ang mga resibo, pirmado mo lahat. Sa sandaling iyon, ramdam ko ang pagbagsak ng buong mundo ko. Ang lalaking pinag-alayan ko ng buhay ko, ang lalaking pinagtiwalaan ko ng lahat, ay siya palang unti-unting naghuhukay ng libingan ng dignidad ko. Habang pinoposasan nila ako sa harap ng mga guro at estudyante, ramdam ko ang bigat ng paper bag sa kabilang kamay ko. Ramdam ko ang sapatos na pambata sa loob. Sa isip ko, nagdesisyon na ako. Hindi ako iiyak, hindi ako magmamakaawa. Dahil kung ito ang gusto nila, kung gusto nilang sirain ako, sisiguraduhin ko na ang bawat hakbang nila ay babantayan ko mula sa dilim. Paglabas namin ng gate, huminto ako saglit. Tiningnan ko si Noel sa huling pagkakataon. Noel, tandaan mo, ito ang taong walang mawawala, ay ang taong pinakamapanganib. Sumakay ako sa patrol car habang naririnig ko ang tawanan ni Bianca sa loob ng faculty room. Ang laban ay hindi pa tapos. Ito pa lang ang simula. Ilang oras ang lumipas sa loob ng malamig na presinto, ngunit ang lamig sa labas ay walang sinabi sa nagyayelong pakiramdam sa dibdib ko. Nakaupo ako sa isang matigas na silya, ang aking mga kamay ay magadaw palad. Sa loob ng bag ko, naroon pa rin ang resulta ng laboratory test. Dr. Villanueva, kailangan nyo nang tumawag ng abogado, sabi ng pulis. Abogado, saan ako kukuha ng pambayad? Ang lahat ng ipon namin, ang ipon namin na akala ko ay para sa bahay at sa anak namin, ay wala na. Ang huling mensahe sa phone ko ay mula sa bangko. Your account balance is zero.
Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang biyenan kong babae, si Aling Rosa. Hindi siya nagmamadaling lumapit sa akin. Sa halip tumingin siya sa akin ng may halong pandidiri. Hindi ko akalain na ganito kakadumi. Bulyaw niya. Ang bait-bait ng asawa mo, ang sipag niyang guro, tapos gagawin mo siyang sunod-sunuran sa krimen mo. Kaya pala ganyan ang mga damit mo mamahalin galing pala sa pagnanakaw. Aling Rosa, hindi ko ninakaw ang pera. Kalmado kong sagot bagamat nangangatal ang boses ko. Si Noel. Si Noel ang humahawak ng mga dokumento sa klinik nitong mga nakaraang buwan dahil abala ako sa mga pasyente. Huwag mong isisi sa asawa mo ang katamaran at kasakiman mo. Sampal ang dumapo sa pisngi ko. Hindi ito masakit, hindi katulad ng sakit ng pagtataksil na natanggap ko kanina. Nilayasan ka na ni Noel. Pinapirmahan niya sa akin ang mga papel para sa annulment. Pirmahan mo na rin para matapos na ang kahihiyan na dala mo sa pamilya namin. Iniabot niya sa akin ang mga papeles. Walang pakialam si Aling Rosa sa katotohanan. Para sa kanya ang hiya o kahihiyan sa harap ng barangay ang mas mahalaga kaysa sa pagkatao ko. Hindi ko pipirmahan yan, sabi ko habang nakatingin ng diretso sa mga mata niya. Sige, magmatigas ka. Pero paglabas mo rito, wala ka nang babalikan sa Cebu. Ibenta mo na ang lupa niyo sa Bohol kung gusto mo ng pambayad sa abogado dahil wala kaming balak tulungan ng isang magnanakaw. Pag-alis ni Aling Rosa, naiwan akong mag-isa. Sa pagkakataong iyon, tumulo na ang unang patak ng luha ko, hindi dahil sa pagpapalayas sa akin, kundi dahil sa pag-iisip kung paano ko mapoprotektahan ang anak ko sa sinapupunan ko sa gitna ng ganitong kaguluhan. Kinabukasan, lumabas ako sa presinto. Matapos maglagak ng piyansa gamit ang perang ipinadala ni nanay mula sa Bohol, ang perang inipon niya mula sa pagbebenta ng mga gulay sa palengke. Nang makauwi ako sa apartment namin, wala na ang mga gamit ko. Ang lahat ng gamit ko ay nakasalansan sa loob ng mga karton sa labas ng gate. "Hoy Mara!" Sigaw ni Bianca mula sa terrace ng kapitbahay. Nakatayo siya doon, nakasuot ng bathrobe, hawak ang isang tasa ng kape. "Umalis ka na rito? Hindi ka na welcome sa barangay na to. Ang daming nagrereklamo sa mga pasyente mong hindi na natingnan dahil busy ka raw sa pangungurakot." "Bianca, alam nating dalawa ang totoo." Sagot ko habang pinupulot ang mga karton ko. Tumawa siya ng malakas. "Anong totoo?" "Ang totoo ay wala ka ng career, wala ka ng asawa, at wala ka ng bahay. Sino ang maniniwala sa iyo, isang suspended doctor na may kaso? Sa susunod na makita kita rito, magtatawag na ako ng barangay tanod para kaladkarin ka." Sumakay ako sa isang taxi. Hindi ako lumingon, hindi ako nagpaalam. Habang umaandar ang sasakyan papalayo, pinindot ko ang record button sa aking phone. Nakatago ito sa bulsa ko kanina pa. Na-record ko ang bawat salita ni Bianca, ang pag-amin niya na alam niyang wala akong ginawang masama. Isang maliit na armas. Hindi pa sapat para patumbahin sila, pero sapat na para magsimulang mag-ipon ng ebidensya. Pagdating ko sa bus terminal, tinawagan ko si nanay. "Nay, uuwi na po ako. Pero nay, kailangan ko po ng tulong niyo. Kailangan nating iligtas ang lupa natin." Sa kabilang linya, narinig ko ang buntong hininga ni nanay. "Umuwi ka anak, dito ka maghilom. Pero tandaan mo, ang ganti ay hindi sa atin kundi sa hustisya. At kung hustisya ang hanap mo, sisimulan natin sa pagbubukas ng mga lihim na baon sa lupa natin." Habang nakasakay sa bus pabalik ng Bohol, pinanood ko ang paglubog ng araw. Ang Cebu ay puno ng mga alaala na gusto ko nang kalimutan. Ngunit sa pagtakbo ng bus, ramdam ko ang pagtibok ng buhay sa loob ko. Hindi na lang ito para sa akin. Para sa anak ko, kailangan kong maging matapang. Ang pag-uwi sa Bohol ay parang pagbalik sa isang nakaraang matagal ko nang kinalimutan. Habang papalapit ang bus sa aming bayan, ang amoy ng dagat at ang mga naglalakihang puno ng niyog ay tila yumayakap sa akin. Pero sa likod ng ganda ng tanawin, ramdam ko ang bigat sa dibdib ni nanay nang masalubong niya ako sa terminal. Hindi niya ako tinanong tungkol sa kaso. Hindi niya tinanong kung bakit ako umuwi ng mag-isa. Tinulungan lang niya ako sa mga karton ko. At ang mga mata niya, ang mga matang laging puno ng pag-asa, ay bakas ang lungkot na ayaw niyang ipakita sa akin. "Salamat, Nay," sabi ko habang yakap ko siya. "Wala yun, anak. Ang mahalaga, ligtas ka." Sagot niya habang hinihimas ang buhok ko. "Ang bahay natin ay maliit pero sapat na para sa atin. At ang lupa,
Kahit papilitin nila tayong paalisin, hindi sila magtatagumpay. Sa loob ng bahay, sinalubong ako ng amoy ng nilagang manok at sampagita. Pinilit kong kumain pero bawat subo ay parang may bara sa lalamunan ko. Kinagabihan habang tulog na si nanay, lumabas ako sa balkonahe. Mula roon tanaw ang malawak na lupain na pag-aari ng pamilya namin. Dito ako naglaro noong bata pa ako. Dito rin sana namin planong ipatayo ni Noel ang magiging bahay sana para sa aming magiging anak. Noel. Ang pangalan niya ay parang latay ng latigo sa puso ko. Biglang may kumalabit sa akin. Si Manong Berting ang aming kapitbahay at katiwala ng lupa sa loob ng mahabang panahon. Doktora, nakauwi ka na pala. Manong Berting, bakit po gising pa kayo? Tanong ko. Nag-aalangan siyang lumapit. May bitbit siyang isang lumang envelope. May nagpunta rito kahapon, doktora. Mga lalaking nakasuot ng itim na SUV. Nagtatanong sila tungkol sa mga dokumento ng lupain natin. Sabi nila may nakapirmahan ka raw na kasunduan na ibebenta na ang bahaging ito ng lupa para sa isang resort project. Nanginig ang mga kamay ko. Ano? Wala akong pinipirmahan, Manong. Sigurado kayo. Oh, doktora. Ipinakita nila ang papel. May pirma mo roon. Pero ang nakapagtataka noong binasa ko ang petsa, noong nasa Cebu ka pa at kasama mo ang asawa mo. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Noel. Siya ang may hawak ng mga dokumento ko noon. Siya ang may access sa mga personal files ko. Manong, nasaan ang papel na yun? Dinala nila, doktora. Pero bago sila umalis, nakita ko ang logo ng kumpanya sa folder, V. De La Vega Developers. Napatigil ako. V. De La Vega, iyon ang apelyido ng ina ni Bianca. Hindi lang pala basta pagkakataon ang pagtataksil ni Noel. Isa itong planadong operasyon. Ginagamit nila ang reputasyon ko para nakawin ang huling yaman na natitira sa pamilya ko. Doktora, mag-ingat ka na. Babala ni Manong Berting bago umalis. Ang mga taong yan hindi titigil hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nila. Sabi ng mga taga-barangay, may mga lupain na silang nakuha sa ibang bayan sa pamamagitan ng pananakot. Pagpasok ko sa loob ng bahay, kinuha ko ang lumang laptop ko. Binuksan ko ang email account ko na dati ko pang ginagamit. Habang naghihintay na mag-load ang screen, napansin ko ang isang folder na hindi ko naman ginawa project land grab. Binuksan ko ito. Puno ito ng mga scan ng dokumento, mga falsified medical records ng mga pasyente ko sa Cebu, mga peking resibo. At higit sa lahat, ang authorization letter na pirmado ng pangalan ko na nagbibigay ng karapatan kay Bianca na mag-manage ng mga assets ko. Sa gilid ng screen may isang file na may pamagat na Noel Bianca Conversation Logs. Kahit nanginginig ang buong katawan ko, pinindot ko ang file. Ito ay mga transcript ng chat sa Messenger na mukhang na-sync sa lumang tablet ni Noel na naiwan ko sa bag noong nagmamadali akong umalis. Bianca. Sigurado ka bang pipirma si Mara? Noel. Hayaan mo siya. Masyado siyang abala sa mga pasyente niya para mapansin ang mga papel na ipinapasok ko. Kapag nakuha na natin ang lupa sa Bohol, hihiwalayan ko na siya. Magiging tayo na ang mga legal na may-ari. Hindi ko na kaya. Isinara ko ang laptop at napasandal sa pader. Ang pagmamahal na inialay ko sa loob ng 8 taon ay naging kasangkapan para sa sarili kong pagbagsak. Pero habang tumitingin ako sa labas sa madilim na lupain ng Bohol, nagbago ang tingin ko. Hindi ito isang lupain na dapat ipagluksa. Ito ay isang tanggulan. Kung gusto nilang labanan ako, ibibigay ko sa kanila ang laban na hindi nila makakalimutan. Doktoray, tawag ni nanay mula sa kwarto. Opo, nay. Huwag kang magpadala sa galit. Ang galit ay nakakabulag. Gamitin mo ang talino mo gaya ng paggamit mo nito sa panggagamot. Napangiti ako ng mapait. Tama si nanay. Hindi ako aatake ng basta-basta. Gagamitin ko ang kanilang sariling sandata, ang kanilang kasakiman para itumba sila. Ang Bohol ay hindi lamang lupain ng mga puno at burol. Ito ay naging saksi sa aking pagbabago. Sa loob ng 2 linggo, hindi ako lumabas ng bahay. Sa halip, ibinuhos ko ang oras ko sa pag-aaral ng mga dokumentong nakuha ko mula sa laptop ni Noel. Bawat piraso ng ebidensya ay parang puzzle. Habang tinatahi ko ang mga ito, unti-unting lumilinaw ang malaking larawan. Hindi lang lupa ang habol nila.
ang V. de la Vega Developers, ay may kinakaharap na malaking utang sa bangko. Kailangan nila ng isang malinis na titulo ng lupa sa isang estratehikong lugar para makakuha ng panibagong pautang at ang lupa namin ang golden ticket nila. Doktora, may bisita ka, tawag ni nanay mula sa ibaba. Pagbaba ko, naroon si Dr. Aris, isang lumang kakilala ko noong internship ko sa Cebu. Siya ang isa sa mga head doctor sa ospital kung saan ako dating nagtatrabaho. Aris, anong ginagawa mo rito sa Bohol? Tanong ko. Nag-aalangan siyang tumingin sa paligid bago lumapit. Mara, kailangan mong mag-ingat. Pinapaimbestigahan ka ng management sa Cebu. Sabi ni Bianca, nakita raw niya sa system na naglilipat ka ng malalaking halaga ng pera sa isang private account sa ibang bansa. Peking account yon, Aris. Hindi ko gagawin yon. Alam ko, sagot niya ng mahina. Kaya nga ako nandito. Gusto kong malaman mo na si Noel mismo ang nag-testify sa harap ng board. Sinabi niyang nakita ka raw niyang nag-a-access ng system ng madaling araw. Mara, ginigipit ka nila mula sa lahat ng anggulo. Naramdaman ko ang paghigpit ng hawak ko sa baso ng tubig. Ang asawa ko, ginagawa niya ang lahat para siguraduhin na hindi na ako makakabangon bilang isang doktor. Bakit mo sinasabi sa akin ito, Aris? Dahil naniniwala ako sa iyo at dahil may nakita ako. Inilabas niya ang isang maliit na USB mula sa kanyang bulsa. Ito ay kopya ng CCTV footage sa server room noong gabi ng transaction. Nakita ko ron si Bianca, hindi ikaw. Pero nabura na ang master file pagkatapos. Ito lang ang kopya na nakuha ko bago nila linisin ang system. Nanginig ang mga kamay ko nang tanggapin ko ang USB. Ito na ang hinahanap ko. Isang konkretong ebidensya na hindi lang ako biktima kundi isang taong may kakayahang lumaban. Salamat, Aris. Hindi ko malilimutan ang utang na loob na ito. Huwag kang magpasalamat ngayon. Ang kailangan mo ay isang magaling na abogado. Pero Mara, may isang bagay pa. Ang report tungkol sa pagbubuntis ni Bianca. Napatigil ako. Anong meron doon? Sa medical records na inilabas niya, ang obstetrician niya ay isang doktor na matagal nang may suspendidong lisensya. Nakapagtataka rin na ang mga ultrasound scans niya ay walang watermark ng ospital. Maratingin ko, hindi siya buntis. Parang huminto ang ikot ng mundo. Hindi buntis. Kung hindi siya buntis, bakit niya ginagawa ito? Baka gusto lang niyang itali si Noel, sabi ko. O baka naman may ibang dahilan, sagot ni Aris. Imbestigahan mo ang Ong Trum na sinasabi mo. Sila ang nagpopondo sa V. de la Vega. Kung hindi buntis si Bianca, ang anak, na yun ay maaaring instrument lang para makuha ang tiwala ng financier nila. Pagkaalis ni Aris, hindi ako nakatulog. Ang pagiging doktor ko ang nagsasabi sa akin na ang bawat sakit ay may diagnosis. Ang diagnosis ko kay Bianca ay hindi lang kasamaan, ito ay isang desperadong laro ng kapangyarihan. Tumayo ako sa harap ng salamin sa aking kwarto. Tiningnan ko ang sarili ko. Ang babaeng nasa harap ko ay hindi na ang Mara na naniwala sa mga matatamis na salita ni Noel. Ang babaeng ito ay may bitbit na galit, oo, pero meron din siyang armas. Kinuha ko ang diary ko. Isinulat ko ang pangalan ni Bianca, ni Noel at ng V. de la Vega. Step 1. Patunayan na hindi ako ang nag-access ng system. Step 2. Alamin ang katotohanan sa pagbubuntis ni Bianca. Step 3. Ipakita ang connection ng financier sa bawat peking dokumento. Hindi niyo ako matatalo sa sarili ninyong laro. Bulong ko sa salamin. Nang gabing iyon, nagsimula akong gumawa ng mga peking social media account. Gagamitin ko ang kanilang sariling armas, ang social media, para unti-unting buksan ang mga mata ng mga tao sa Cebu. Magsisimula ako sa maliliit na leaks, isang resibo rito, isang litrato roon, hanggang sa maging sapat ang ebidensya para hindi na nila maitago ang katotohanan. Ang laban ay hindi na lang para sa lupa, ang laban ay para sa katotohanan. At sa Bohol, ang katotohanan ay parang araw. Kahit gaano kadilim ang gabi, sisikat din ito. Ang buhay sa Bohol ay hindi naging tahimik. Sa kabila ng aking pagtatago, ramdam ko ang mga mapanuring tingin ng mga kapitbahay. Alam ng lahat ang nangyari sa Cebu. Ang balita tungkol sa doktorang magnanakaw ay nakarating na rin dito sa pamamagitan ng mga chismis sa social media. Pero sa likod ng mga bulong-bulungan, may mga taong naniniwala pa rin sa akin.
Isang umaga dumating sa bahay si Aling Nena, ang leader ng kababaihan sa aming barangay. Dala niya ang isang basket ng mga sariwang gulay, isang simpleng pagpapakita ng suporta na mas matamis pa sa anumang mamahaling regalo. Doktoraj malambot niyang sabi, alam naming hindi ka magnanakaw. Nakita namin ang pagtulong mo sa mga tao noong fiesta rito dati. Huwag mong pansinin ang mga chismis. Salamat, Aling Nena. Sagot ko habang inilalapag ang basket sa lamesa. Pero hindi ko kayo gustong madamay sa gulo ko. Gulo? Ngumiti siya ng makahulugan. Hindi yan gulo kung ang ipinaglalaban mo ay ang katotohanan. Alam mo sa barangay na tumay mga mata kami na nakakakita ng mga bagay na hindi mo inaasahan. Ibinaba niya ang boses. May isang lalaking madalas makita sa tapat ng lupa nyo. Lagi siyang may kausap sa phone at nababanggit niya ang pangalan ni Bianca at ang tungkol sa paglilinis ng dokumento. Nanlaki ang mga mata ko. Sino siya, Aling Nena? Isang empleyado ng munisipyo. Ang pinsan niya ay nagtatrabaho sa opisina kung saan pinoproseso ang mga titulo ng lupa. Sa sandaling iyon, nagkaroon ako ng ideya. Hindi ko na kailangang maghanap ng ebidensya mula sa malayo. Ang mga sagot ay nasa paligid ko lang. Kailangan ko lang silang paabutin sa akin. Nagsimula akong magbukas ng libreng klinika sa aming garahe. Sa simula, kakaunti lang ang dumating. Pero sa bawat pasyenteng ginagamot ko, nagtatanong ako ng pasimple. Ginagamit ko ang aking husay bilang doktor para makakuha ng impormasyon. Sa bawat reseta ng gamot, nag-iwan ako ng mga pahiwatig. Aling Nena, pwede bang pakicheck kung sino ang mga kliyente ng lalaking yun sa munisipyo? Pakiusap-usap ko. Magagawa ko, doktora, basta ikaw. Sa loob ng ilang araw, naging sentro ng impormasyon ang aming bahay. Nalaman ko na hindi lang pala ang lupa namin ang target ng V. De La Vega developers. Marami na silang lupang nakuha sa ganitong paraan sa pamamagitan ng pananakot at falsification. Ang mga taong walang laban, lalo na ang mga matatanda, ay napipilitang pirmahan ang mga papel dahil sa takot. Habang naglilinis ako ng mga gamit sa klinika, may pumasok na isang lalaki. Nakasuot ng sombrero, mukhang kinakabahan. Doktora, totoo bang tinutulungan niyo ang mga taong naloko ng developers? Tanong niya. Opo. Bakit? Ako po si Tonyo. Ako ang driver ng isa sa mga taong nagtatrabaho kay Bianca. Narinig ko silang nag-uusap kanina. Sabi nila, susunugin daw nila ang mga dokumento na nagpapatunay na hindi sa kanila ang lupa nyo. Gagawin daw nila yun bago matapos ang buwan. Nanlamig ang mga kamay ko, susunugin. Kung mawawala ang mga orihinal na dokumento, wala na akong basehan para ipakita ang pandaraya nila. Tonyo, bakit mo sinasabi sa akin ito? Dahil ang nanay ko, tinulungan niyo noong inatake siya sa puso. Utang na loob ko sa inyo ang buhay niya. Gusto ko lang makabawi. Utang na loob. Sa kulturang Pilipino, ito ang pinakamahalagang big kiss. Hindi ito basta utang na pera. Ito ay utang ng kaluluwa. Ang kabutihang ginawa ko noon ngayon ay bumabalik bilang protection ko. Tonyo, kailangan ko ng tulong mo. Kailangan nating makuha ang mga dokumentong yun bago nila tupukin. Delikado yan, doktora. Alam ko. Pero kung hindi natin gagawin, mawawala ang lahat. Pinagplanuhan namin ang susunod na hakbang. Hindi na lang ako basta biktima. Ako na ngayon ang tagapangaso. Gamit ang tulong ng mga tao sa barangay, binuo namin ang isang network. Ang bawat kilos ng mga tauhan ni Bianca ay nababantayan. Sa gabing iyon, habang nakatingin ako sa buwan, mula sa aming bintana, naramdaman ko ang kakaibang tapang. Ang mga taong dati kong tinulungan ay siya na ngayong aking mga mata at tainga. Hindi ako nag-iisa. Ang pamilya at ang komunidad ang magiging sandata ko laban sa kasakiman ni Noel at Bianca. Alam kong malapit na ang ganti. At pagdating ng panahong yun, sisiguraduhin kong wala silang matataguan. Ang plano ay simple ngunit delikado. Kailangan naming maunahan ang mga tauhan ni Bianca sa pagkuha ng mga orihinal na titulo bago nila ito tupukin. Ayon kay Tonyo, itinatago ang mga dokumento sa isang safe house sa labas ng bayan, isang abandonadong resort na pag-aari ng V. De La Vega developers. Doktora, hindi ka pwedeng sumama. Paalala ni Tonyo habang naghahanda kami ng flashlight at mga gamit. Masyadong mapanganib. Hindi ako pwedeng hindi sumama, Tonyo. Ako lang ang nakakaalam
kung aling mga papel ang kailangan nating kunin para mapatunayan ang falsification. Sagot ko ng matigas. Suot ko ang isang simpleng t-shirt at maong handa na para sa gabing ito. Hindi na ako ang doktora na nakasuot ng puting coat. Ako na ngayon ang babaeng lumalaban para sa kanyang kinabukasan. Pagdating namin sa abandonadong resort, ang paligid ay napakadilim. Ang tanging naririnig ay ang mga kuliglig at ang malakas na paghampas ng alon sa pampang. Dahan-dahan kaming pumasok sa main office ng resort. Salamat sa duplicate key na nakuha ni Tonyo mula sa kanyang amo, nakapasok kami ng walang ingay. Nandoon ang vault. Bulong ni Tonyo habang itinuturo ang isang lumang cabinet sa sulok. Habang ino-open ni Tonyo ang vault, gamit ang code na nakuha niya ang puso ko, ay halos lumabas na sa dibdib ko. Bawat kaluskos ay nagpapatayo ng balahibo ko. Biglang may narinig kaming tunog ng sasakyan na papalapit. Tonyo, bilisan mo po, DJ mong bulong ko. Sandali lang, doktora. Sa wakas, bumukas ang vault. Kinuha ko ang mga dokumento, ang original land titles, ang mga peking authorization letters, at higit sa lahat ang isang ledger na naglalaman ng pangalan ng mga taong binayaran nila para sa mga peking pirma. Ito na yun. Ito ang katibayan na kailangan ko. Tara na! Paglabas namin ng office, nakita namin ang isang itim na sasakyan na pumarada sa entrance. Bumaba ang isang lalaking kilala ko, ang security guard sa school ni Noel. May hawak siyang flashlight. May tao rito, me. Sigaw niya. Nagkatinginan kami ni Tonyo. Wala na kaming choice kundi tumakbo patungo sa kakahuyan. Sa gitna ng dilim na dapa ako at bahagyang nasugatan ang tuhod ko, pero hindi ako pwedeng huminto. Doktora, magtago ka sa likod ng mga puno, utos ni Tonyo. Naghiwalay kami ng direksyon para malito sila. Nakahiga ako sa damuhan, pinipigil ang hininga ko habang naririnig ang boses ng mga lalaki na naghahanap sa amin. Sigurado akong nakita ko sila rito, sabi ng guard. Habang nakayuko ako, naramdaman ko ang lamig ng lupa. Ang mga dokumento ay nakabalot ng maayos sa loob ng plastic. Kung mahuhuli nila ako, tapos na ang lahat. Pero hindi ako magpapatalo. Maya-maya narinig ko ang pag-alis ng sasakyan nila. Akala nila ay nakatakas kami patungong highway, kaya roon sila sumunod. Hiningal akong bumangon at naglakad pabalik sa lugar kung saan kami nagkita ni Tonyo. Doktoran, tawag ni Tonyo mula sa dilim. Nakuha mo balik ang tanong ko. Oo, ito lahat. Sagot niya habang iniaabot ang mga dokumento. Pagdating namin sa bahay, sinalubong kami ni nanay na may dalang flashlight. Nang makita niya ang mga hawak namin, niyakap niya ako ng mahigpit. Salamat sa Diyos. Umiiyak niyang sabi. Pagpasok namin, binuksan ko ang mga dokumento sa ilalim ng maliwanag na ilawan. Hindi lang ito mga papel. Ito ang katapusan ng kapangyarihan ni Noel at Bianca. Doon ko napansin ang isang maliit na resibo na nakasingit sa ledger, isang resibo ng bayad para sa isang private investigator. Ang pangalan ng kliyente, si Bianca. Ang pangalan ng target, ako. Sinusundan pala nila ako bago pa man ako lumayas sa Cebu. Ginawa nila ang lahat para magmukha akong kriminal kahit na ako ang biktima. Tonyo, salamat. Sabi ko habang tinitingnan ang resibo. Dahil sa iyo, hindi na lang sila basta mapapahiya. Makukulong na sila. Sa gabing iyon, hindi ako nakatulog. Inayos ko ang bawat ebidensya, inilagay ko ang mga ito sa isang secure na envelope. At nag-email ako sa isang journalist na kilala sa Cebu sa paglalantad ng korupsyon. Ang bawat detalye ng pandaraya nila ay ilalabas ko. Mula sa peking pagbubuntis hanggang sa pag-falsify ng mga dokumento. Noel, Bianca, nagkamali kayo ng kinalaban. Ang doktora na pilit ninyong pinabagsak ay siya na ngayong magiging dahilan ng inyong pagguho. At hindi pa ito ang huli. Magkikita tayo sa korte at sisiguraduhin kong sa harapan ng maraming tao, luluhod kayo para humingi ng hustisya na hindi nyo naman deserve. Habang hinihintay ang tamang panahon para ilabas ang mga ebidensya, isang balita ang yumanig sa Cebu na umabot hanggang dito sa Bohol. Nabalitaan ko sa social media na nag-anunsyo na si Bianca ng kanyang engagement kay Noel. May kasama pa itong mga litrato ng isang marangyang party kung saan kitang-kita ang malaking singsing sa daliri ni Bianca.
Tingnan mo ito, doktora, sabi ni Tonyo habang ipinapakita ang phone niya. Sa mga litrato nakangiti si Noel, mukhang wala siyang pakialam sa mga nasirang buhay sa likod niya. Nakasuot naman si Bianca ng isang puting damit na akala mo ay ikakasal na sa simbahan. Ang caption, "Finding My Forever After All the Storms." Ang kapal ng mukha. Ang sarap nilang durugin po siya, pulong ni Tonyo. Hindi pa ngayon, Tonyo, sagot ko habang pinapanood ang bawat detalye ng litrato. Tingnan mo ang mga bisita. Sa gilid ng litrato, nakita ko ang mukha ng financier ng V. de la Vega, ang lalaking sinasabing ama ng batang dinadala ni Bianca. Nakatayo siya sa background, seryoso ang mukha habang tinitingnan ang isang folder na hawak ni Noel. Bakit sila nag-uusap? Doon ko napagtanto ang isang bagay. Ang engagement ay hindi lang tungkol sa pagmamahalan. Ito ay isang business transaction. Kailangan ni Noel ang proteksyon ng financier para sa kanyang mga legal na problema at kailangan ni Bianca ang pangalan ng isang asawa para mapanatili ang imahe ng kanyang pagbubuntis. Kinabukasan, tumawag ang journalist na kinontak ko. Mara may nakita akong kakaiba sa records ng ospital kung saan nagpapa-check up si Bianca. Hindi siya nagpapakita sa record bilang buntis. Ang mga ultrasound na inilalabas niya sa media ay galing sa internet, kinuha lang sa isang image bank. Sigurado kayong tanong ko. Oo, at heto pa ang mas malala. Ang doktor na pumirma sa medical certificate niya ay namatay na 3 taon na ang nakalilipas. Masyado silang naging kampante dahil sa yaman nila. Ang kasinungalingan nila ay parang bahay na gawa sa baraha, isang hangin lang guguho ang lahat. Ngunit kailangan ko pa ng isa pang piraso ng ebidensya para hindi na sila makaporma sa korte. Kailangan ko ng patunay na si Noel mismo ang nag-utos na ilipat ang pera mula sa aking account. Nagpa siya akong gumamit ng PAIN. Gumawa ako ng isang anonymous account at nag-message kay Noel. Sinabi ko na may hawak akong ebidensya laban sa kanya at gusto ko siyang kausapin sa isang cafe sa Cebu. Alam kong hindi siya makakatanggi dahil sa takot niyang mabunyag ang lahat. Pagdating ko sa Cebu, nakasuot ako ng sombrero at malaking salamin. Naupo ako sa isang sulok ng cafe. Hindi nagtagal dumating si Noel. Mukha siyang balisa, patingin-tingin sa paligid. Nasaan ka, tanong niya sa phone. Hindi ako sumagot, tiningnan ko lang siya. Lumapit ako sa table niya at umupo sa harap niya nang hindi siya tinitingnan. Sino ka? Tanong niya, gulat na gulat. 1 taong alam ang lahat ng ginawa mo, Noel. Mahinahon kong sagot. Itinago ko ang boses ko gamit ang isang app. Anong gusto mo, pera? Bibigyan kita ng pera, huwag mo lang ilalabas ang mga ebidensyang yan. Hindi pera ang gusto ko, sagot ko. Gusto ko lang malaman. Sulit ba ang lahat? Ang pagtaksil sa asawa mo, ang pagnanakaw sa mga pasyente, at ang pagpapakasal sa isang babaeng hindi naman talaga buntis. Namutla si Noel. Anong sabi mo? Hindi buntis si Bianca, Noel. Ginagamit ka lang niya para sa proyekto ng financier niya. Kapag nakuha na nila ang lupa sa Bohol, itatapon ka rin nila gaya ng pagtapon mo sa akin. Tumayo si Noel, mukhang galit na natatakot. Kasinungalingan yan, buntis siya. Kung ganun, bakit hindi mo siya dalhin sa ibang doktor? Bakit hindi mo siya hayaang magpa-check up sa harap mo? Huminga ng malalim si Noel, kitang-kita ang pagdududa sa mga mata niya. Ang binhi ng pagdududa ay naitanim ko na. Sino ka ba talaga? Tanong niya. Hindi ako sumagot. Tumayo ako at naglakad palabas. Bago ako tuluyang makalabas, lumingon ako at nakita ko siyang nakahawak sa ulo niya, gulong-gulo ang isip. Ang susunod na hakbang ay ang mag-away ang dalawang magnanakaw. Kapag nagsisimula na silang magduda sa isa't isa, doon na sila guguho mula sa loob. Paglabas ko ng cafe, nakita ko si Bianca na bumababa sa kanyang sasakyan, mukhang susunduin si Noel. Nagkatinginan kami sa loob ng 1 segundo. Hindi niya ako nakilala dahil sa salamin ko, pero ramdam ko ang tensyon sa pagitan namin. Maghanda ka, Bianca. Ang laro niyo matatapos na. Ang binhi ng duda na itinanim ko kay Noel ay mabilis na lumago. Pagbalik ko sa Bohol, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang espiya sa opisina ni Bianca, ang secretary niya na dati ko ring pasyente. Doktora, pabulong niyang sabi sa kabilang linya. Magulo ang opisina. Nag-aaway sila ni Noel. Narinig ko si Noel na tinatanong ang tungkol sa medical records.
Mukhang kinokompronta na niya si Bianca. Magaling siya, sagot ko. Hayaan mo silang magkainitan. Sa sumunod na 2 araw, hindi tumigil ang ingay sa kanilang kampo. Ayon sa mga ulat, nagkakaroon ng malaking komprontasyon sa pagitan ni Noel at Bianca sa loob ng mismong V de la Vega office. Dahil sa takot ni Noel na siya ang masisi sa mga pekeng dokumento, sinubukan niyang kumuha ng kopya ng mga ito para gamiting insurance laban kay Bianca. Pero hindi siya pinayagan ni Bianca. Doon ko naisip na oras na para sa final push. Gumawa ako ng isang pekeng dokumento na nagsasabing ang financier ng V de la Vega ay nag-order na ng paglilinis liquidation sa lahat ng taong kasangkot sa proyekto, kasama na si Noel at Bianca dahil masyado nang mainit ang mga ebidensya. Ipinadala ko ito sa email ni Noel sa isang paraan na magmumukhang internal leak mula sa system ng financier. Pagkabasa ni Noel ng email, ang takot niya ay naging desperasyon. Tumawag siya sa akin hindi sa boses ng hacker kundi sa mismong number ko. Hindi ko sinagot. Pagkatapos nag-text siya, "Mara, alam kong ikaw ito. Pakiusap, kailangan nating mag-usap. Hindi ako ang may gusto nito. Si Bianca lahat ang nagplano. Kung kailangan mong ituro ang may kasalanan, ituro mo siya. Papatayin nila tayo, Mara." Napangiti ako. Ang dating matapang at mapanuring asawa ko ay isa na lamang duwag na nanginginig sa takot. Ngunit hindi pa rito natatapos ang lahat. Kailangan ko ng patunay na si Noel ay may participation sa pag-falsify ng mga dokumento sa clinic. At may isang tao na nakakaalam ng lahat, ang dati naming accountant na si Mrs. Santos. Matagal na siyang nagretiro pero alam ko kung saan siya nakatira. Sumugod ako sa bahay ni Mrs. Santos sa Cebu. Sa simula ay natatakot siyang magsalita, pero noong ipakita ko ang mga ebidensyang nakuha ko mula sa resort, napilitan siyang magtapat. "Mara, sorry. Tinakot nila ako. Sabi ni Noel kapag nagsalita ako mawawalan ng trabaho ang anak ko." "Umiiyak na," sabi ni Mrs. Santos. "Pero ito itinatago ko ang logbook ng clinic. Dito nakatala ang mga tunay na transaksyon na binura ni Noel sa computer." Ibinigay niya sa akin ang isang lumang logbook. Ito ang nawawalang piyesa ng puzzle. Ang bawat sentimong inilipat ni Noel ay may nakasulat na dahilan at lagda niya. "Salamat, Mrs. Santos. Huwag kayong mag-alala, hindi ko kayo idadamay. Kailangan ko lang kayong tumayo sa korte bilang witness." Habang pauwi ako, nakatanggap ako ng tawag mula sa barangay. "Doktora, may mga pulis dito sa Bohol. Naghahanap sila sa inyo. May warrant daw para sa inyong pag-aresto dahil sa pag-stalk at paggamit ng cyber threats laban kay Noel at Bianca." Napatawa ako ng mapait. Ang galing, ginamit nila ang batas para patahimikin ako. Pero huli na ang lahat. "Sabihin niyo sa kanila nandyan na ako," sabi ko. Hindi ako nagtago. Sa halip nagbihis ako ng formal ang aking puting coat na matagal ko nang hindi na isuot. Ito ang simbolo ng aking profession at ng aking integridad. Pagdating ko sa barangay hall, naroon sina Noel at Bianca kasama ang isang mamahaling abogado. Nang makita nila ako, tiningnan nila ako ng may panunuya. "Nandito na ang magnanakaw," sabi ni Bianca habang humahawak sa braso ni Noel. Lumapit ako sa kanila, hindi ako yumuko. Tumingin ako ng diretso kay Noel. "Noel, akala mo ba ay matatakot mo ako sa warrant na yan? Ang batas ay para sa hustisya, hindi para sa mga taong gaya niyo." Ibinaba ko ang envelope sa lamesa ng barangay captain. Ito ang ebidensya ng pag-falsify ng dokumento, ang logbook ng clinic, at ang recording ng pag-amin ni Bianca. At ito, inilabas ko ang kopya ng email na nagpapakita na ang financier ang nag-o-order ng liquidation. Ito ang patunay na kayong dalawa ay parehong biktima ng sarili ninyong kasakiman. Nanlaki ang mga mata ni Noel. Tumingin siya kay Bianca ng may galit. "Ano to, Bianca? Totoo ba to?" "Hindi yan totoo," sigaw ni Bianca, pero nanginginig na ang kanyang mga kamay. "Ah, hindi ba?" Sagot ko. "Dapat nyo nang simulan ang pag-aaway nyo dahil ang mga pulis na naghahanap sa akin ay hindi dito pupunta para sa akin. Pupunta sila rito para sa inyong dalawa." Sa labas, narinig namin ang siren ng mga sasakyan ng NBI National Bureau of Investigation. Ang aking anonymous leak sa media at sa mga autoridad ay gumana na. Ang mga taong akala nila ay hawak nila sa leeg ang sila na ngayong magiging dahilan
ng kanilang pagkakalugmok. Ang katahimikan sa loob ng barangay hall ay naputol ng malakas na pagbukas ng pinto. Pumasok ang mga ahente ng NBI, ang bawat hakbang nila ay tila paghatol sa mga taong nasa harap ko. Si Bianca ay napaupo sa silya, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, habang si Noel naman ay parang nawalan ng malay, hindi makapaniwala sa nangyayari. Bianca de la Vega at Noel Villanueva, kayo ay iniimbestigahan sa kasong malversation of public funds, falsification of documents, at conspiracy to commit fraud. Pahayag ng lead agent. Sinubukan ng abogado nila na magsalita. This is a harassment. We have a countersuit. Ngunit nilapitan siya ng ahente at ipinakita ang kopya ng logbook na galing kay Mrs. Santos. Sir, we have enough evidence to hold them for further investigation. Ang mga dokumentong ito ay hindi gawa-gawa. May mga lagda, may mga record at higit sa lahat may mga testigo. Tumingin sa akin si Bianca. Ang dating mapagmataas na tingin ay napalitan ng puot na halos pumatay sa akin. Ikaw sinira mo ang lahat. Akala mo ba ay mananalo ka? Wala kang mapapala rito. Gidito. Bianca. Kalmado kong sagot habang lumalapit sa kanya. Ang sinira ko ay hindi ang buhay mo. Sinira ko ang mga kasinungalingan mo. Ang buhay mo ay ikaw mismo ang sumira noong pinili mong maging magnanakaw. Binalingan ko si Noel. Ang lalaking minahal ko ng 8 taon ay nakatingin sa sahig, hindi matagpuan ang lakas ng loob na tumingin sa akin. Noel, akala mo ba ay makakatakas ka? Ang pagtaksil mo sa akin ay masakit, pero ang pagtalikod mo sa iyong propesyon at sa katotohanan ang tunay mong kapahamakan. Habang pinuputungan sila ng posas, ramdam ko ang bigat na kumawala sa dibdib ko. Hindi ito tuwa. Hindi ito paghihiganti. Ito ay ang pakiramdam ng paglaya. Dinala sila palabas. Ang mga kapitbahay na dati ay tinitingnan ako. Nang may pagdududa ngayon ay nakatayo sa labas, kinukuhanan sila ng video habang isinasakay sa patrol car. Ang hiya na nais nilang ipatikim sa akin ay bumalik sa kanila ng 10 beses. Pagkatapos ng kaguluhan, naiwan akong nakatayo sa gitna ng silid. Nilapitan ako ng barangay captain. Doktora, humihingi kami ng paumanhin. Nagpadala kami sa mga maling impormasyon. Salamat at naipakita niyo ang katotohanan. Salamat din po, sagot ko. Paglabas ko, sinalubong ako ni nanay at ni Tonyo. Yumakap si nanay sa akin ng mahigpit. Tapos na anak, tapos na ang bangungot. Pero alam ko ito ay simula pa lamang ng proseso. Kailangan ko pang humarap sa korte, kailangan ko pang linisin ang aking pangalan sa ospital sa Cebu, at kailangan ko pang bawiin ang lupa namin. Pero sa unang pagkakataon, matapos ang ilang buwan, nakahinga ako ng maluwag. Habang naglalakad kami pa uwi, nakatanggap ako ng tawag mula sa ospital sa Cebu. Dr. Villanueva, nakita namin ang balita. Ang board of directors ay nag-review ng mga ebidensyang inilabas ng NBI. Gusto ka naming pabalikin. Ang posisyon mo bilang head ng department ay naghihintay sa iyo. Tumingin ako sa malayo. Ang Cebu, ang lugar kung saan ako nasaktan. Babalik ba ako? Na itinatawag nila ako pabalik sa Cebu, sabi ko. Depende yan sa iyo, anak, sagot ni nanay. Basta tandaan mo, ang tagumpay ay hindi nasusukat kung saan ka nagtatrabaho, kundi kung gaano kakapayapa ang kalooban mo. Napagtanto ko na ang pagbabalik sa Cebu ay hindi para kay Noel, hindi para sa titulo, kundi para sa aking sarili. Kailangan kong bumalik hindi bilang biktima, kundi bilang ang babaeng nagpatumba sa mga taong sumubok na tapusin siya. Pagdating sa bahay, kinuha ko ang resulta ng ultrasound ko na itinago ko sa ilalim ng aking unan. 6 na buwan na ang nakalipas. Buhay na buhay ang anak ko sa loob ng sinapupunan ko. Anak, bulong ko sa aking tiyan. Malapit na tayong magkita at sisiguraduhin ko ang mundong paglalakhan mo ay mundo ng katotohanan. Ngunit sa gitna ng aking saya, may isang hindi inaasahang text message na pumasok sa aking phone. Mula sa isang number na hindi ko kilala. Akala mo tapos na, Mara. Hindi mo pa nakikita ang tunay na laro. Maghanda ka sa susunod na yugto. Napahinto ako. May iba pa palang nakatago sa likod ng V de la Vega. Ang financier. Hindi siya nakasama sa mga nahuli at mukhang hindi pa siya tapos sa akin. Ang mensaheng natanggap ko ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa akin.
Sino pa ang may lakas ng loob na magbanta sa akin ngayong nasa loob na ng kulungan sina Noel at Bianca? Ipinasa ko ang numero sa aking contact sa NBI. Tinitingnan namin ang source, sabi ng agent. Mukhang galing ito sa isang burner phone na ginagamit ng kampo ng financier si Mr. Salazar. Mukhang hindi siya natutuwa na nawala ang kanyang mga asset sa V. de la Vega. Hindi ako pwedeng magpadala sa takot. Kung gusto ni Salazar ng laban, ibibigay ko sa kanya ang laban na hindi niya inaasahan, ang laban ng isang inang walang mawawala. Nagpa siya akong bumalik sa Cebu hindi para magtago, kundi para harapin ang lahat. Pagdating ko, hindi na ako ang Mara na nakayuko. Pagpasok ko sa lobby ng ospital, ramdam ko ang mga bulong ng aking mga dating katrabaho. Ang iba ay umiiwas, ang iba naman ay nahihiyang tumingin. Dr. Villanueva. Tawag ni Aris ang aking kaibigan na tumulong sa akin noon. Mabuti at bumalik ka. Pero mag-ingat ka. May mga taong nakapaligid sa ospital mukhang mga tauhan ni Salazar. Aris, kailangan kong makita ang medical records ng mga lupain na kinukuha ni Salazar. May mga pasyente siyang ginagamitan ng mga pekeng dokumento para makapang-agaw ng lupa. Nasa archive yun, pero kailangan ng authorization, sagot niya. Gagamitin ko ang emergency powers ko bilang head ng department, sagot ko ng matapang. Habang nasa archive, nakakita ako ng isang file na may pangalang Project Oasis. Dito nakatala ang mga pangalan ng mga pasyente na pinilit pumirma ng mga dokumento kapalit ng libreng operasyon. Karamihan sa kanila ay mga matatanda na walang pamilya. Napagtanto ko ang laki ng operasyon ni Salazar, hindi lang ito lupa. Ito ay human trafficking at financial exploitation. Biglang namatay ang mga ilaw sa loob ng archive. Sino yan, tanong ko. Walang sumagot, pero naramdaman ko ang presensya ng isang tao sa likod ko. May humawak sa braso ko, malakas at masakit. Dr. Mara, masyado kang nagmamagaling. Boses ng isang lalaki. Dapat nakinig ka na lang sa babala. Pilit akong nagpumiglas. Kinuha ko ang aking surgical scissors mula sa aking bulsa at ipinangtarak ko sa braso niya. Napadaing siya at binitiwan ako. Tumakbo ako patungo sa hallway pero hinarang ako ng dalawa pang lalaki. Ibigay mo ang file, sigaw nila. Itinaas ko ang file sa itaas ng aking ulo. Kukunin niyo ito sa ibabaw ng bangkay ko. Sa gitna ng aking pakikipaglaban, biglang bumukas ang pinto ng elevator at lumabas ang mga security personnel ng ospital kasama ang mga pulis na tinawag ni Aris. Drop the weapons, utos ng mga pulis. Naghabulan ang mga lalaki at ang mga pulis. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko ang isang figura na nagmamasid mula sa dulo ng hallway. Isang matandang lalaki na naka-wheelchair na papalibutan ng mga bodyguards, si Mr. Salazar. Nagkatinginan kami, hindi siya natakot. Sa halip ngumiti siya ng bahagya. Isang ngiting nagsasabing hindi pa tapos ang lahat. Nang makaalis ang mga tauhan niya, lumapit ang pulis sa akin. Doktora, ligtas ka na. Pero ang taong yun, he is untouchable. Marami siyang koneksyon sa gobyerno. Untouchable, tanong ko. Walang taong hindi natatamaan ng batas kung sapat ang ebidensya. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi ako nakauwi. Nanatili ako sa loob ng opisina ng pulisya para ibigay ang lahat ng dokumentong nakuha ko. Bawat piraso ng papel, bawat pangalan, bawat transaksyon, ibinigay ko ang lahat. Nang lumabas ako ng istasyon, madaling araw na. Ang hangin ay sariwa malamig. Tumayo ako sa tapat ng gusali at tumingala sa langit. Naimuntik na ako roon, bulong ko. Hindi ko na kailangan ang proteksyon ng sinuman. Ang tanging kailangan ko ay ang katotohanan. At ngayong nasa kamay na ng awtoridad ang Project Oasis, alam ko na ang susunod na yugto ay hindi na laban ng isang tao. Ito ay laban na ng hustisya. Alam ko na sa susunod na pagtatagpo namin ni Salazar, hindi na ako ang biktima. Ako na ang magiging boses ng mga taong kanyang inapakan. Ang araw ng pagdinig sa korte ang naging pinakamahalagang yugto ng aking buhay. Hindi ito basta paglilitis. Ito ang entablado kung saan ang lahat ng kasinungalingan ay kailangang mamatay. Si Salazar, ang matandang tila untouchable, ay nakaupo sa loob ng courtroom, mukhang kampante at walang bahid ng pagsisisi. Sa kanyang tabi ay ang kanyang mga mamahaling abogado. Sa kabilang panig, nakita ko si Noel at Bianca.
Pinalaya sila ng pansamantalang piyansa at mukha silang mga taong pinagsakluban ng langit at lupa. Hindi na sila magkasama. Magkahiwalay silang nakaupo, hindi man lang nagkatinginan. Ang kanilang pagmamahalan ay gumuho na gaya ng kanilang mga kasinungalingan. Tumayo ako sa harap ng judge. Ang aking mga kamay ay hindi na nanginginig. Dr. Villanueva, handa ka na bang tumestigo? Tanong ng judge. Handang-handa po, Your Honor. Sinimulan ko ang aking paglalahad. Hindi lang ako nagsalita. Nagpakita ako ng mga slides, mga video clip at ang mga ledger na nakuha namin sa resort. Ipinakita ko ang connection ni Salazar sa bawat ilegal na aktibidad ng V. de la Vega. Ipinakita ko ang mga peking pirma sa mga medical documents na ginamit para pilitin ang mga matatanda na isuko ang kanilang lupain. Your Honor, sabi ko habang nakatingin kay Salazar, ang bawat piraso ng ebidensya rito ay hindi lang basta papeles. Ito ay buhay ng mga tao. Buhay na ipinagpalit nila sa salapi. Nang ipakita ko ang video kung saan umamin si Bianca na hindi siya buntis at inutusan siya ni Salazar na gamitin iyon para i-secure ang investment, nagkaroon ng bulungan sa loob ng korte. Namutla si Bianca at sinubukang magtago sa ilalim ng kanyang shawl. Liar, wala siyang ebidensya. Sigaw ni Bianca pero agad siyang pinatahimik ng sheriff. Tumingin ako kay Noel. At para sa iyo, Noel, ito ang logbook na nagpapatunay na ikaw ang naglipat ng pondo mula sa aking account. Ibinigay ko sa judge ang logbook ni Mrs. Santos. Noong nakita ni Noel ang mga dokumento, bigla siyang tumayo. Your Honor, napilitan lang ako. Si Bianca ang may pakana ng lahat. Hindi si Noel ang nag-isip nito. Ganti naman ni Bianca. Ang dalawang taong dating magkatuwang sa kasamaan ay nagsimula ng magsisihan. Ang kanilang pagtutulungan ay tuluyan ng naglaho dahil sa sarili nilang takot. Pagkatapos ng ilang oras na pagtatalo, nagsalita na ang judge. Dahil sa mga ebidensyang inilahad ang korte, ay naglalabas ng arrest warrant para kay Mr. Salazar at tuluyang pagpapatuloy ng kaso laban kina Noel Villanueva at Bianca de la Vega. Ang matandang si Salazar, na dati ay walang emosyon, ay unti-unting nanghina. Ang kanyang mga bodyguards ay hindi na siya matutulungan dahil ang mga pulis ay nakapalibot na sa kanya. Habang inilalabas sila ng korte, hindi ko napigilang mapaluha. Hindi luha ng sakit, kundi luha ng pasasalamat. Naramdaman ko ang paggalaw ng sanggol sa loob ng aking tiyan. Nanalo tayo, anak, bulong ko. Paglabas ko ng court building, hinarang ako ni Noel. Well, ang dati kong asawa ay mukhang 5 taon na ang tanda. Pakiusap. Patawarin mo ako. Hindi ko alam na magiging ganito ang lahat. Makiusap niya habang pilit na humahawak sa braso ko. Tinabig ko ang kamay niya. Noel, hindi ko kailangang magpatawad para maging malaya. Ang pagpapatawad ay para sa mga taong nagsisisi. Ikaw, nagmamakaawa ka lang dahil nahuli ka na. Iniwan ko siyang nakatayo sa gitna ng init ng araw. Hindi na siya bahagi ng buhay ko. Hindi na rin ang sakit. Ang V. de la Vega ay bankrupt na ang mga lupain ay ibabalik sa mga tunay na may-ari at higit sa lahat ang pangalan ko bilang doktor ay malinis na ulit. Habang naglalakad ako palayo, nakita ko si nanay na naghihintay sa tapat ng gate. Ngumiti siya. Hindi na kailangan ng mga salita. Ang aming tagumpay ay hindi lamang tagumpay sa korte. Ito ay tagumpay ng dignidad. Uwi na tayo, anak, sabi ni nanay. Opo, nay. Uwi na tayo. Ang laban ay tapos na. Pero ang buhay na naghihintay sa amin ay bago, malinis at puno ng pag-asa. 6 na buwan na ang lumipas mula noong araw na iyon sa korte. Ang Cebu at Bohol ay unti-unti nang bumabalik sa normal, pero ang buhay ko ay nagbago na ng tuluyan. Ngayon nakatayo ako sa harap ng aking bagong klinika sa Bohol, isang maliit, ngunit maayos na pasilidad na nakatuon sa pagbibigay ng serbisyong medikal para sa mga komunidad na dati ay napapabayaan. Hindi na ito isang garahe lamang, ito ay isang tunay na klinika itinatag mula sa mga donasyon at sa perang napanalunan ko sa kasong sibil laban sa V. de la Vega. Doktora, may pasyente na po sa labas. Tawag ni Tonyo na ngayon ay nagsisilbi na ring clinic assistant ko. Ngumiti ako. Sige, paupuin mo na. Habang naghahanda ako ng mga kagamitan, narinig ko ang mahinang pagtawa ng isang sanggol
mula sa silid sa likod. Si Baby Sofia, ang aking himala. Siya ang dahilan kung bakit hindi ako bumigay noong mga panahong parang gusto ko nang sumuko. Sa tuwing titingnan ko ang kanyang mga mata, nakikita ko ang kinabukasan na binuo ko mula sa mga guho ng nakaraan. Sa radyo, narinig ko ang balita tungkol sa paghatol sa kaso. Si Salazar ay hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo. Si Bianca at Noel ay kapwa nakakulong naghihintay ng kanilang sentensya. Hindi na sila bahagi ng mundo ko at wala na akong balita tungkol sa kanila. Hindi ko na rin kailangan. Ang mahalaga, hindi na sila makakasakit ng iba. Biglang may pumasok na pamilyar na mukha sa klinika. Si Dr. Aris. Mara, kumusta? Masaya niyang tanong. Aris, anong ginagawa mo rito? Dumaan lang ako. Pinapakamusta ka ng mga katrabaho natin sa Cebu. Balita ko balak mong buksan ang pangalawang branch sa susunod na taon. Oo, Aris. Gusto kong abutin ang mas marami pang bayan. Marami pa tayong mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Naupo kami sa labas habang pinapanood ang paglubog ng araw. Ang burol ng Bohol ay napapaligiran ng gintong liwanag. Maramay tanong ako, sabi ni Aris. Hindi ka ba takot na balikan ang nakaraan, ang lahat ng nangyari? Tumingin ako sa malayo. Inisip ko ang lahat ng sakit, ang pagtataksil, ang paghaharap sa korte. Pero pagkatapos tiningnan ko si Baby Sofia na karga-karga ni nanay sa di kalayuan. Aris, sagot ko, ang nakaraan ay hindi isang bilangguan. Ito ay isang aral. Kung hindi nangyari ang lahat ng yun, hindi ko malalaman kung gaano katibay ang loob ko. Hindi ko malalaman kung sino ang mga totoong taong nagmamahal sa akin. Ang sakit ay nagbigay sa akin ng paningin-paningin para makita kung ano ang tunay na mahalaga. Ang talino mo talaga, natawa si Aris. Hindi talino, Aris, karanasan lang. At isang masamang karanasan na naging magandang pagkakataon para magbago. Kinagabihan habang pinapatulog ko si Sofia, napansin ko ang isang lumang kwintas na nakatago sa aking drawer. Ang singsing na ibinigay sa akin ni Noel noon, hindi ko ito itinapon. Itinago ko ito para magsilbing paalala-paalala na ang pag-ibig ay hindi dapat maging dahilan para mawala ang iyong sarili. Kinuha ko ang singsing at inilagay ito sa loob ng isang maliit na kahon. Hindi na ito simbolo ng aking kasal. Ito na lamang ay isang piraso ng metal na sumasagisag sa isang kabanata na natapos na. Lumabas ako ng bahay at huminga ng malalim. Ang hangin ay sariwa. Walang takot, walang galit. Ang tanging nararamdaman ko ay kapayapaan. Nay, tawag ko kay nanay na nagdidilig ng mga halaman. Salamat po sa lahat. Wala yun, anak. Ikaw ang gumawa ng paraan para sa sarili mo. Proud na proud ako sa iyo. Tumingala ako sa langit. Ang mga bituin ay nagniningning ng maliwanag, parang mga mata na nagbabantay sa amin. Alam ko na mula ngayon, ang bawat araw ay magiging isang bagong bukas. Hindi na ako ang babaeng naghahanap ng hustisya. Ako na ang babaeng nagtatayo ng katarungan. Tayo na, Sofia, bulong ko sa aking anak. Marami pa tayong gagawin sa mundong ito. At sa bawat hakbang ko palayo sa nakaraan, nararamdaman ko ang paggaan ng aking pakiramdam. Ang babaeng dati ay biktima, ngayon ay isa ng matapang na ina, isang dedikadong doktor, at higit sa lahat isang babaeng malaya.